Sa unang pahina ng ating kwento ay may mga pinapakitang mga kalamidad na dumating sa mundo ng ating bida, kung saan ang mga mangingisda ay may nakitang dambuhalang isda, kahoy na ilang metro ang haba ang ugat, naglalakihang crack sa lupa, malaking baging na nahulog galing sa langit at mga daanan na nagkaputol-putol. Sisimulan natin ang ating kwento sa magandang sikat ng araw, kung saan may mga taong nag-o-ampokan na mga nagsitsismisan. Sinasabi pang kakaiba na talaga ang kanilang bonding as magkasintahan sa pagdating ng panahon. Habang sa kabila naman ang ating bida na pinangalanang Fang Yi at ang kanyang kasintahan na pinangalanang Chu Qingli na may alias sa kanilang paaralan bilang school bell, ay nagharapan habang pinalibutan ng maraming tao. Sabi pa niya na akala niya na tapos na sila, at hindi raw niya alam kung makatotohanan ang kanilang relasyon. Dagdag pa sa ni Chu Qingli, na ang pagkakaroon ng kasintahan habang nag-aaral daw ay palaging papatungo kung saan mamumulat ka sa katotohanan na doon lang talaga at hindi maghabang buhay na pag-ibig. Na ma-realize daw nila na hindi raw sila para sa isa't isa. Ang pagmamahalan daw ay hindi lang daw kailangan ang courage ngunit pati daw ang compatibility nilang dalawa. Kaya maghihiwalay na daw sila ng ating bida, sabi ni Chu Qingli. Habang sinasabi niya ang mga salitang hiwalay ay naisip pa ni Chu Qingli na kahit anong mangyari o kahit ayaw makipaghiwalay ang ating bida, imposible na para sa kanya na makipagbalikan siya. Si Fang Yi naman, habang marami nang nasabi ang kanyang girlfriend, siya ay walang imik na parang wala lang sa kanya habang nakatingin kay Chu Qingli. Kaya naman si Chu Qingli ay nagtataka na kung bakit walang reply si Fang Yi na hiniwalayan niya. Iniisip niya na baka na-shock or nag-breakdown na ang ating bida or nawalan na ba daw ng isip dahil hiniwalayan niya. Habang sinasabi ng mga taong nakapalibot sa kanila na of course ang school bell daw nila yan kaya hindi makaimik dahil gusto ng lumuhad para bigyan daw ang ating bida ng pangalawang pagkakataon. Sinasabi din ng isa na hindi daw bagay ang maganda at mayaman na babae kay Fang Yi dahil mas bagay daw siya kay Chu Qingli. Ang ating bida naman na matagal nagsalita sa wakas ay nagsalita na at ang sabi ni Fang Yi ay okay. Pagkarinig naman ni Chu Qingli sa maliit na sagot ng ating bida ay nagulat na may pagtatanong sa kanyang isipan. Pagkatapos naman na sabihin ni Fang Yi ang kanyang sagot sa pakikipaghiwalayan ng kanyang jowa ay naglalakad na papalayo habang sinasabi niya na kung wala na ba siyang sasabihin na iba dahil may gagawin pa siya. Ito namang si Chu Qingli walang magawa sa gulat kaya tinawag niya ang ating bida na papalayo na may pagkainis sa sagot na kanyang narinig. Napaisip siya kung ganyan lang ba kadali sa ating bida ang pakikipaghiwalay niya or fake lang daw ba ang reaksyon ni Fang Yi. Si Fang Yi naman ay lumingon at tinanong si Chu Qingli kung may iba pa bang dahilan bukod sa pakikipaghiwalay ni Chu Qingli. Sinasabi naman ni Chu Qingli na wala daw siyang paki kung ano ang nasa isip ni Fang Yi. Ang kanya lang daw ay tapos na sila at hindi na siya babalik sa ating bida na habang naiinis. Ang ating bida naman ay nakatingin lang habang sinasabihan niya si Chu Qingli na wag na daw niya bulahin ang kanyang sarili. School bell, sabi pa ng ating bida na busy daw siya kaya maiwan na daw niya si Chu Qingli. Naiwan naman si Chu Qingli na walang masabi at hindi maganda ang pakiramdam dahil hindi niya inaasahan ang tugon ng ating bida sa kanya. Habang ang iba namang tao na nasaksihan ng pangyayari ay wala ding alam kung ano ang nangyari at kung bakit naging ganun na lang kadali na, parang ang tinagurian pang pinakamagandang babae sa kanilang paaralan ang nawalan sa nangyari. Si Fang Yi naman naglalakad papalayo, inisiip niya na ang kapangyarihan tulad ng salapi at pag-aaral. Ang kasalukuyan sa kanilang mundo ay magiging abo na pagdating ng araw ng krisis. Dagdag pa sa kanyang isipan na hindi alam ng mga tao na bumalik siya galing sa kanyang future, at ang kanyang pagkabuhay sa timeline na ito. Sabi pa sa kanyang isipan na si Chu Qingli ay para sa kanya nasa malayong distansya sa pagiging hindi magkakilala sa ibang buhay. Sa ngayon may mas marami pang gagawin ng ating bida na mas importanteng haharapin, dahil sa isip ng ating bida ang krisis ay paparating na sa kanilang mundo na tinatawag na Blue Star. Pagkatapos ng nangyari damapo naman tayo sa ibang scene kung saan si Fang Yi ay kakagising lang at nasa isipan niya na nung nakaraang araw lang daw nagsisimula ang kakaibang mga pangyayari sa kanilang mundo. Sa isip-isip ng ating bida na magsisimula na ang revival ng kanilang mundo sa loob ng 361 araw, sabi pa sa ating bida sa kanyang isipan na kung magsisimula na ang revival ng kanilang mundo, may mga pangyayari na hindi na kontrolado at may maraming pagbabago. Pagkatapos ng revival ng kanilang mundo, mag-iiba na ang standard nila. Hindi tulad ng kasalukuyan nila ngayon na kung may pera ka at may kapangyarihan ka tulad ng mga buwayang politiko.
Sa pagdating ng revival hindi na pera at kung ano pa ang basihan kundi ang magkaroon na ng kapangyarihan sa spiritual na practitioner ay magsisimula na. At ang kapangyarihan na yun ang isang kailangan na lang para sa standard ng mga tao. Habang nangyayari ito, ang ating bida naman ay nagtataka kung ano ang nasa harapan niya at tinanong niya ito kung sino. Ngunit wala siyang natanggap na sagot habang si Fang Li ay nagtataka. May biglang lumabas na system sa kanyang harapan na nagsasabing galing ito sa katapusan ng universo at ang paggamit ng top-tier na algoritmo ay nakasaad sa kasama ang cosmos na sekreto. At automatic itong magge-generate ng mga teknik sa pagko-cultivate na magbabase sa spiritual na kagamitan sa pamamagitan ng paghawak niya nito. Ang ating bida naman na si Fang Yi ay walang kaalam-alam kung bakit may system sa kanyang harapan at nagtataka. Kahit sa pagdadalawang isip niya, hinawakan niya peren yung system na tumagos lang ito sa kabila ngunit nagulat siya nang may malaking bunganga ang lumabas. Matapos nagsasabing ito na raw ang katapusan ng ating bida bilang ordinaryong tao at ang kapalaran ng Blue Star. Ang ting bida naman ay nagulat at natakot sa kanyang nasaksihan na halos lumabas na ang kanyang mga pawis. Pagkatapos ng nangyari nagtataka at nagtatanong sa sarili si Fang Yi kung siya ba yun sa nakaraan. Naalala ng ating bida na sa nakaraan niyang buhay ay isa lang siyang hamak na karaniwang tao lang at naghihirap para lang makasurvive sa mga disaster na paparating. At doon niya nakita na ang kanyang mundo ay napasa ilalim na ng mga demon beast at ang mga tao noon ay naghihirap dahil nito. Pati ang ating bida ay walang takas sa mga mutated na mga beast kaya namatay siya na may galit sa puso na gustong maghiganti sa mga demon beast. Naisip din ni Fang Yi na baka yon ang dahilan kung bakit pinili siya ng sistema at buhayin muli sa pagkakataong ito. Sa isip-isip ng ating bida, sa ngayon wala pang alam ang mga tao sa hinaharap ng kanilang mundo. Kaya gagamitin niya ang mga anomalya dahil sa aura at gagamitin niya ito bilang advantage niya sa paparating na hindi magandang pangyayari. Habang ginagawa ni Fang Yi ito, umilo ito ng malakas na hindi na niya makita kung ano ang nangyari. Sa pagdilat ng kanyang mata, nakita niya ang system window niya sa harapan na nagsasabing ang sistema ay nagsisimula na ang bagong assessment ng ating bida. Habang ang mata ng ating bida ay umiilaw sa aura dahil sa system. Sa harapan ni Fang Yi ang sistema ay nagsasabing matagumpay ang ating bida na nakagapos sa system at may bagong ay ng mga umiiral sa mundo ay pwede magamit bilang kagamitan ng sistema sa ating bida. At pinapakolekta ang ating bida ng mga makapangyarihang teknik at kakayahan para maging makapangyarihang cultivator para iligtas ang mundo sa hinaharap. Sa kasalukuyan lumipat ang scene sa mundo ng ating bida kung saan nakakaranas na ang mga tao ng hindi inaasahang mga krisis. At sinasabing kailangan na nilang umadopt sa bagong kakayahan na sariling kakayahan na lang ang binabasihan. Na kahit ang kanilang governo ay sinasabi na sa kanila na mag-prepare na sila sa pagbabago ng panahon mga kakaibang phenomenon na nangyayaring hindi maiiwasan. Habang nakikita ni Fang Yi ang kasalukuyan na nangyayari, naisip niya na meron palang sinabi ang system niya na pwede niyang gamitin lahat. Dagdag pa niya na kung saan ang mga anomalya kailangan din niyang pumunta para magkaroon siya ng kapangyarihan. Sa Chingcheng University naman kung saan nandito ang ating bida, napansin niyang tumataas ang temperatura ng init ng panahon na halos nakakasunog na. Habang ang ibang tao sa university ay nag-uusap patungkol sa init ng panahon ang ating bida naman ay nagmamatsyag lang habang tinitingnan ang mga pangyayari. Makalipas ang ilang sandali ang ating bida ay napapangiti na nang maisip ang kanyang unang opportunity ay dumating na inakala ng iba ay pagkabansot lang ngunit opportunity ito para sa ating bida. Habang lumalabas sinasabi ng ating bida na ang una niyang opportunity na magkaroon ng teknik ay dumating habang ang iba ay walang alam. Sa North Gate ng Chingcheng University kitang-kita ang araw na napakainit at wala na masyadong tao. Habang si Fang Yi ay dumating na pawis sa init, sabi niya sa sarili niya na may mali daw sa lugar na ito, habang nakatingin sa paligid may napansin siyang parang umiilaw at napapatanong si Fang Yi kung ano ito. Nilapitan niya ito, sa kuryosidad ng ating bida hinawakan niya ito. Ngunit nang dumampi na ang kanyang hintuturo sa maliit na umiilaw ay nabigla si Fang Li at nagulat. Habang naganap ang pangyayaring ito, lumabas ang window notification ng system ng ating bida na nagsasabing na-detect itong intense na yang attribute at nagawang ma-unlock ng ating bida ang yang data template. Sa pagkakataong ito ang ating bida ay napapalibutan na ng maraming yang na parang sumasabog sa dami.
Dahil sa yang aura na nakuha ng ating bida napapa kagat na siya sa kanyang ngipin sa sakit habang inaabsorb ng katawan niya ang mainit na yang aura. Sa paligid naman kitang-kita ang napakalakas na liwanag galing sa ating bida na si Fang Yi. Ang mga nakakita naman sa liwanag, di makapaniwala sa kanilang nakita. Napapasabi na ang iba kung naghahalusinate na ba sila dahil sa lakas ng liwanag na di na sila makakita. Si Fang Yi naman ay patuloy pa rin sa pagtitiis sa sakit dulot sa pag-absorb ng katawan niya sa yang attribute technique. Napapaisip na ang ating bida kung mamatay na ba daw siya dahil sa sakit. Lumipas ang ilang sandali si Fang Yi ay patuloy pa rin hanggang nagkulay ginto na ang ating bida. Sinasabing na pagtagumpayan ng ating bida ang pagkuha o pag-absorb ng yang attribute technique. Na tinawag na sound breathing technique habang nagkulay ginto na ang balat ng ating bida pati ang kanyang mata. Habang hindi pa natapos ang naganap sa ating bida sa North Gate ng Chingcheng University. Punta muna tayo sa registration center ng Chingcheng University kung saan maraming nakapila na mga estudyanteng gustong mag-aral dito. Kasama na rito si Chu Qingli na dating jowa ni Fang Yi. Dahil maganda ito maraming lalaki ang gustong mapansin nito. May ibang gusto nilang malaman kung saan ang kanyang tinutuluyang dormitoryo habang ang iba naman ay gusto itong i-recruit sa kanilang club. Subalit tinanggihan niya naman ito, sabi pa niya na di na daw niya kailangan ang mga ito. Habang nangyayari ito may dalawa namang magkaibigan na nagkita na sabi pang hindi daw nila akalain na nasa pareho silang syudad. Ang babae naman ay nakangiti habang sinasabing, oo at dahil dun magkikita sila araw-araw na masayang sumagot. Si Chu Qingli naman ay parang wala na sa mood na nakatingin sa kanilang dalawa na nag-uusap. Sa kalagitnaan ng mga pangyayaring ito, may bigla silang naramdaman na kakaiba na sumasabog sa kanilang likuran kaya napalingon sila kung ano ang nangyari habang nagtataka. Si Chu Qingli naman ay napapaisip na kung meron na naman bang nangyaring kakaiba. Sabi pa niya sa kanyang isipan na kailangan niya itong e-check kung ano itong nangyari. Sa kabila naman, sa North Gate. Nandito ang ating bida na patuloy pang nag-absorb ng yang attribute. Napapalibutan na ito ng parang usok habang patuloy ang pagdaloy patungo sa kanyang katawan ang mga yang attribute. Matapos ang ilang sandali, nakahinga na ang ating bida dahil malapit nang matapos ang kanyang ginagawa. Habang patapos na ang ating bida sa kanyang ginawa, dahil sa bago niyang nakuhang kapangyarihan na yang attribute sinabing gamitin niya ang araw sa paghinga at magagamit niya ang kanyang teknik na Golden Sound Breathing Technique para sa body refinement. Lumitaw naman sa harapan ng ating bida ang system kung saan nagsasabi ito na ang kanyang nagawang teknik ay di na kailangan na pagpraktisan. At sinasabing nakakuha siya ng 50 compilation points. Ang ating bida na nakatingin lang sa kanyang kamay at tinatanong kung ano ang compilation points na sinasabi ng kanyang system. Sa pag-iisip ng ating bida kung ano ang compilation points, sinabi na lang niya sa kanyang isipan na di na mahalaga, tutuklasan na lang niya sa susunod. Pagkatapos ng mga nangyari sa ating bida, lumitaw naman ang sikat ng araw. Sa banda naman ng register office ng paaralan nandun ang mga tao kabilang na si Chu Qingli. Sinabi ng mga tao na parang may naramdaman silang kakaiba na parang bigla tapos lumamig naman bigla. Ang iba naman ay sinasabing marami dong tao sa bandang North Gate sa kanilang paaralan. Sa North Gate naman ay nandun pala ang president ng paaralan na nagtataka kung bakit daw maraming tao dito, at kung di ba daw sila tinext na hindi sila papatunguhin dito. Habang papalapit na sila sa pinangyarihan ng kakaibang anomalya ay sinasabi ng kasama ng president na isara daw ang gate sa lugar ng pinangyarihan. Sa kay Fang Yi naman ay sinasabi ng kanyang system na dinalisay niya ang polluted na area sa North Gate. Dagdag pa nito na hindi pa alam ang panganib sa ngayon habang rene-recover ang aura energy. Nagtataka naman ang ating bida kung bakit polluted area at kung bakit may nakamark na cyanation. Ang ibig sabihin ba nito ay hindi lang siya ang nag-iisa na. Hindi pa matapos ang kanyang iniisip may narinig na si Fang Yi na nagpaalerto ng mga tao, na nagsisabing may taong nakapasok sa hindi otorisadong lugar. Kaya pinapa-evacuate ang mga tao. Si Fang Yi naman ay tahimik lang na nakikinig at nakatingin sa mga tao sa paligid. Sinasabi pa niya sa kanyang isipan kung mga sundalo ba daw yung naka-uniform na mga tao sa malapit na sa kanya. Ang mga tao naman ay hindi alam ang nangyari dahil sa makapal na alikabok na nakapaligid sa kanila, ang ating bida ay nakatago lang.
Ang isa naman sa kasamahan ng president ay nagtatango na sa pinangyarihan kaya na alerto na rin ang ating bida dahil sa ginawa niya na naging commotion. Nang papalapit na ang kasama ng presidente ng paaralan. Ang ating bida naman ay kumari pa na ng takbo para di maabutan sa pinangyarihan. Nang nakalapit na ang tao sa lugar kung saan ginawa ni Fang Yi ang pag-absorb ng yang. May napansin ang tao at kinuha niya ito at inamoy. Pagkatapos niyang maamoy sinasabi niyang gawa daw ng tao ang nangyari. Dagdag pa niya na baka daw may iba pang tao na may alam tungkol sa aura ng mas maaga. Si Chu Qingli na nasa lugar na din narinig niya ang sinabi ng tao at nagtatanong sa kanyang isipan kung ano ang gawa ng tao at aura. Dagdag pa niya sa kanyang ispa na ano ba talaga ang gawa ng tao at ganito ba daw ka nakakatakot. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip may napansin siyang taong nagmamadaling tumakas at napansin niyang para si Fang Yi. Ngunit sa pagkakaalam niya na walang kakayahan ng ating bida na makapasok sa Chingcheng University binabaliwala na lang niya ito at tinatawag pa niyang hangal. Ang kanyang sarili dahil naisip niya ang ating bida. Lipat naman tayo sa ibang scene kung saan sa bahay na ng ating bida. Dito hindi na alam ng ating bida kung anong gagawin dahil hindi na mawala ang init sa kanyang katawan. Kahit ang paglilaigo at pagpapalamig gamit ang aircon ay walang talab sa init ng kanyang katawan. Kahit na ganun naisip naman ng ating bida kung gaano ba daw kalaki ang nagawa niyang commotion sa paaralan ng Chingcheng at kailangan daw niya itong e-check bago pa man may mangyaring di alam ng ating bida. Habang nakatingin si Fang Yi sa kanyang telepono may nakita siya mensahe na naglalaman ng Aura Cultivation Association. Nagtatanong si Fang Yi sa kanyang isipan na di naman daw niya alam ito noon na mayroong ganito na lumalabas sa online. Dagdag pa ni Fang Yi na naglalabas din raw ito ng guidelines kung paano ang aura cultivation. Sa isipan ni Fang Yi na baka yung nakitang niyang tao kanina na papalapit sa kanyang kinaroroonan, baka kasali sa Aura Cultivation Association habang sinicheck niya ang kanyang telepono. Sa pag-check ng ating bida sa kanyang telepono nakita niya ang detalye pati na rin ang cultivation realm na may tatak pa ng Aura Cultivation Association. Sa Aura Cultivation Association may 6 na realm ito o stage kung tatawagin or level, ang unang realm ay Ghost Axe. Sa Ghost Axe na stage dito magagawa ang mortal na armas kasama ang divine craft ng heaven and earth. Ang ikalawang level o realm ay ang Spirit Creation. Kung saan ang awakening ng divine bloodline sa pamamagitan ng force ng nature at ang paggawa ng internal spirit aura. Sa ikatlong realm naman ay ang diamond. Dito magagawa na ang aura forged bloodline at di matinag na katawan at ang pagmaster ng elemental authority. Sa ika-4 naman na realm ay ang divine moon. Sa realm na ito makakawala na ang mga cultivator dito sa restrain ng mga makamundong bagay at makakaakyat na sa paniniwala na magiging bagong Panginoon sa kanilang mundo. Ang ika-5 naman na realm ay ang Rising Sun. Sa realm na ito ay makakamit na ang tugatog ng tuktok sa universo nila at makakapag-traverse sa lahat ng dimensyon. Habang panghuli naman na realm ay ang Transcendence. Ang realm na ito ay lagpas na sa mga paniniwala ng mga tao kung saan ang cultivator sa realm na ito ay wala ng kamatayan at kaya na nilang gumawa ng sarili nilang cosmos o gumawa ng heaven and earth sa kanilang paraan. Kumbaga isang single lang mawawala na agad ang mga buhaya na tumangay ng milyon na salapi char. Tuloy tayo, ang ating bida naman na si Fang Li ay hindi makapaniwala sa kanyang nabasa at nasabi pa niya na parang fantasya lang ngunit wala na siyang pagdududa dahil kahit siya ay meron ng aura ng cultivation. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na baka ang announcement na ito ay galing sa Sia Nation. Habang napapangiti si Fang Yi ay naalala niya ang unang buhay niya na hindi niya alam ang association na ito, ngayon lang niya alam nang nagsimula magbago ang kanilang mundo. Inaalala ng ating bida ang nabasa niya na detalye patungkol kung paano gawin ang aura cultivation. Nagsimulang yumupo ang ating bida at pinadaloy niya ang kanyang aura sa kanyang katawan tulad kung ano ang nasa cultivation realm. Sinimulan niya ito sa kanyang teknik na tinatawag na Golden Sun Breathing Technique. Habang nagko-cultivate ang ating bida nagsimulang lumabas ang init sa kanyang katawan hanggang bumalot ito sa kanyang buong katawan. Sa isipan ng ating bida, sisimulan niya sa unang step ang pagre-refine sa pisikal na katawan para maging armas at i-allow na magkaroon ng heaven and earth aura. Nagsimulang lumiyab ang katawan ni Fang Yi hanggang makontrol niya ang kanyang aura para maghugis ng isang armas na hugis ng divine axe.
Ang katawan ng ating bida ay nababalotan na ng gintong aura, pati ang kanyang mata ay lumiyab na ng gintong aura. Sa unti-unti nang nagawa ang hugis at sa na aura, napapatanong na ang ating bida kung ito ba ang tinutukoy sa detalye ng association. Lumabas naman ang notification window ng system ng ating bida na kinongratulate ang ating bida sa successful na umangat ang ating bida sa Dushuai realm. Ang realm na ito ay katumbas ng realm na nasa association na ang Ghost Axe. Dagdag pa ng system na pwedeng gamitin ang pinagsamang data points para gawing kahit anong bagay. Ang ating bida naman ay may kasalukuyang may pinagsamang 50 points. Napatingin naman si Fang Yi sa kanyang system na nagsasabing muntik na niyang makalimutan ang compilation points na sinasabi sa kanya ng system, dahil hindi niya maintindihan ito. Napatanong na lang siya sa kanyang isipan kung ang compilation points ba na tinutukoy ng kanyang system ay yung nakuha niyang yang type na Golden Sun breathing technique. Dagdag pa nito sa kanyang isipan na nakatingin sa isang plato na puno ng prutas at basuna. Kasama ba rin ba ito ng mga kagamitan na tinutukoy ng system? Hinawi naman ni Fang Yi ang kanyang kamay at tinry niya kung gagana ba ang kanyang naisip. Lumabas ang window notification ni Fang Yi na nagtatanong kung magkonsumo ba ito ng compilation ng points para lagyan ng yang energy ang kagamitan na ito na may pagpipiliin kung oo ba o hindi. Napangiti naman ang ating bida na naisip kung pipiliin niya ang oo dito malalagyan niya ng supernatural na kapangyarihan ang baso na tinry niya. Dagdag pa niya na kung isa itong armas na pumuputok or kutsilyo o kahit ano paman, magiging isa itong napakaganda niyang armas na masasabi nating isang signature move niya sa pakikipaglaban. Base daw kasi sa sinasabi ng kanyang system ay hindi limitado sa isang bagay lang ang kanyang attribute data. Habang iniisip niya ang mga bagay-bagay nakita niya ang isang katana na nakasabit malapit sa kanya. Sa isip ni Fang Yi ay ang magkaroon ng bagay na man-made ay napakahalaga na sa pagdating ng panahon. Sinasabi naman sa isipan ni Fang Yi na itatry na lang niya muna sa nakita niyang katana at mag-o-order na lang siya ng bago pagkatapos. Dagdag pa nito na ang pag-restart ng kanyang buhay ay kailangan fully prepared na siya sa mga pwedeng mangyari lalo na sa pakikipaglaban sa mga mutated beast. Sa labas naman ng bahay ni Fang Yi kitang-kita ang liwanag na nanggagaling sa kanyang kwarto. Sa hindi nakala may isang monster ang nagpakita at may mga mahahaba itong pangil at may kakilakilabot na pagmumukha. Si Fang Yi na nagpapahinga na at natutulog nang may narinig siyang kakaiba na sinabi niyang parang daga raw, kaya napamulat ang ating bida sa pagkakatulog niya at bumangon para tingnan kung ano ang kanyang napansin na kakaiba. Tiningnan niya sa loob ng kanyang bahay at nakita niyang wala naman kaya naisip niya kung meron bang kasambahay niya na nag-aalaga ng isang daga or kung ano paman. Napag-isip-isip ni Fang Yi na mula nang makarating ang kanyang level sa Ghost Axe ay lumagpas na sa average ang kanyang pandama at pandinig. Kaya ang mapakinggan ng mga tunog sa kabilang bahay ay normal na para sa kanya. Sa isip ng ating bida parang may kakaiba talaga na hindi mapakali sa kanyang kinaroroonan kaya lumakad na siya patungo sa kanyang pinto at binuksan para tingnan ang kapaligiran. Sa labas naman ng bahay niya sa taas nandun naman ang akala niyang daga na may matatalas na buhok. Sa walang pagdadalawang isip biglang nagpakita sa harapan ni Fang Yi ang isa palang mutated beast na malaking rabbit habang ang ating bida ay nabigla sa kanyang nakita na hindi makapaniwala. Nasabi pa ni Fang Yi na ang isang ito ay nagiging beast dahil apektado na ng mga anomalya na nangyayari sa kanilang mundo kaya nagkaganito ito. Sa kabilang banda naman may isang helicopter kung saan hinahanap din nila ang isang rabbit na ito kasi ito pala ay nakakain ng isang spiritual na prutas kaya nagiging beast. Sabi pa ng babaeng nakatalikod may pambihirang bilis ang rabbit para makatakas sa kanila. Ang babae naman na ito ay may katawagan at sinasabi niyang hinahanap pa niya ang rabbit na yun na mabilis na tumakas sa kanila habang kumakain ng lollipop. Nang naramdaman niya ang aura ng beast bigla siyang tumalon pababa sa mga gusali para hanapin ang pinagmulan ng aura. Malakas itong tumalon-talon sa mga dingding ng mga gusali na sinasabing ang aura ng beast ay pumasok sa populated na lugar sa hindi malayong 20 kilometro ang layo sa kanya. Nagmamadali siya patungo sa kinaroroonan ng beast dahil sa isip niya na manganganib ang mga buhay ng mga tao sa lugar na yun kung ang beast na yun ay magwala. Habang nagmukhang Spider-Man ang babae sa kakatalon sa mga building sinasabi niyang mag-ingat ang mga tao rito dahil may beast na nakakain lang ng spiritual na prutas at habang tumatagal ito ay nadidagdagan ang lakas nito dahil sa prutas na yun at napakadelikado nito sa mga simpleng tao lang na hindi makakalaban.
Dahil sa bilis ng babae na tumalon sa mga gusali ay hindi na alam ng tao na nasa loob ng kanilang bahay kung ano ang dumaan malapit sa kanila at napapatanong na lang kung ano yun. Sinasabi pa ng isa na naghahalusinet na lang ba siya sa kakatrabaho niya at kung ano-ano na lang ang nakikita niya sa labas. Habang ang babae naman ay tumatalon-talon sa may higit 65 palapag ng gusali na parang wala lang sa kanya. Sa kay Fang Yi naman ay wala nang magawa kundi kaharipan ang isang rabbit na naging monster. Sa harapan niya ay nandun ang malaking monster rabbit na papasugod na sa kanya na gusto na siyang kainin ito. Dahil sa nakuha na ng kapangyarihan ng ating bida nag-activate ang kanyang mata at walang kahirap-hirap niya na iwasan ang papasugod na beast sa kanya. Habang nangyari ito, napagtanto ni Fang Yi na nag-iba na ang kanyang katawan di tulad ng nakaraan niyang buhay. Dahil sa kapangyarihan na nakuha niya nung unang anomalya para sa kanya, ang pag-atake ng beast na ito parang nag-slow motion na lang sa paningin niya kahit mabilis ito. Nasasabi pa niyang namamangha sa kanyang katawan na kahit mabilis ang pag-atake ng beast sa kanya, nakaka-react pa din siya sa saktong oras. Habang kumikilos ang ating bida para hindi matamaan ng atake ng beast ang ating bida naman ay inilabas na ang kanyang kamay na parang may araw sa palad para mag-counter-attack sa monster rabbit. Tulad ng iniisip natin na nanunood lumagpas lang ang rabbit na monster sa kay Fang Yi habang si Fang Yi naman ay naghahanda na para damputin ang sumusugod parent sa kanya na beast. Sa isipan naman ng ating bida ay naalala niya ang nakaraan niya ng mga beast din at napapatanong sa kanyang isipan kung bakit ganito kaaga nagpakita ang tunay na mga beast. Lumingon naman ang rabbit na beast na lumagpas para bumalik ngunit ang ating bida naman ay di nagpapahuli at sumugod na din na nakahanda na ang kamay para sa sagupaan. Nang nagkalapit na ang ating bida sa beast, mabilis niya itong hinawakan ng mahigpit para di makawala. Wala namang nagawa ang beast na ito at naibinabalibag ito sa taas ni Fang Yi. Si Fang Yi naman ay mabilis din na tumalon para sundan ang beast. Habang ang beast ay walang makapitan, si Fang Yi naman ay mabilis na umatake gamit ang kanyang kamao na punong-puno ng enerhiya at sa hindi mapigilan tumama ang kamao ng ating bida sa katawan ng beast na walang magawa kundi suluhin lahat ang malabulalakaw na suntok ng ating bida sa kanya. Nang tumama na ang suntok ni Fang Yi sa katawan ng beast ay tumagos pa ang impact nito sa kabila habang wala nang nagawa ang beast na ito. Habang papahulog na ang beast ay bigla pa sana itong kakagat kay Fang Yi ngunit hindi na ito nagawa dahil biglang umilo na lang ng malakas ang kanyang bibig at biglang sumabog ang napakalakas na liwanag. Ang tao naman na walang kaalam-alam kung ano ang nangyari ay nagtatanong sa kanyang sarili kung isa bang kidlat ang kanilang narinig na dumagungdong at may kasamang napakalakas na liwanag sa labas ng kanilang bahay. Napasilip pa siya sa kanyang bintana ngunit nagtataka ito dahil wala namang signal na nagkikidlat sa kanilang paligid. Sa kay Fang Yi naman ay kakatapos lang niyang mapatay ang beast at nakalanding na rin siya galing sa pagtalon niya kanina para suntukin ang isang rabbit na beast. Sinasabi ng ating bida na hindi niya akalain na ang beast na yun ay may plano palang lumunin ang kanyang lakas sa katawan ngunit sumabog. Sa pagkakataong ito nawala na ang beast at nagiging abo na lang ito. Hindi tumagal may isang jade ang biglang nahulog galing sa beast at nakita ng ating bida, wala namang nasabi ang ating bida habang tinitignan lang ang jade. Sa walang pagdadalawang isip tinapakan ni Fang Yi ang jade at binasag ito, habang iniisip na nagugutom siguro yung beast na yun kaya naghahanap ng lugar na aatakihin sana nito ngunit napakamalas lang nito dahil nakita ito ni Fang Yi at pinatay na ngayon. Dagdag pa ng ating bida na kung mga ordinaryong tao lang ang nandito sigurado siya nagiging konsumo na ng beast ang mga tao dito at walang makakaligtas. Sa isip ng ating bida na para malabanan niya ang mga beast na ito, kailangan pa niyang lumakas at kumolekta ng mga maraming teknik na panlaban dito para malalabanan pa niya ang mga malalakas pa dito. Sa kabilang banda naman ay ang babaeng hinahanap ang beast ay walang kaalam-alam na pinatay na ng ating bida ang beast na hinahanap niya habang siya ay naghahabol parent sa aura nito kung saan galing. Hindi tumagal dumating ang babae sa pinangyarihan ng pagkapatay ng beast at napatulala na lang ito na makitang patay na ang beast na hinahanap niya. Sabi niya sa kanyang sarili na ang beast ay patay na at ang magagawa na lang niya ay kunin ang fragment nito para i-recover ang nalalabing attribute dito. Sa pagre-recover niya sa fragment ng beast, nakita rin niya ang aura ng ating bida na scorching aura na galing sa araw. Dito nalaman niya na ang aura na ito ay napaka-pure na yang at napakalakas tulad ng nasa North Gate ng Chingcheng University at dito rin natin malalaman na ang tao pala na nakita ng ating bida na papalapit sa kanya noon ay ang babae na ito.
Napagtanto ng babae na ito ba daw ay coincidence lang ba or baka yung nasa Chingcheng noon ay ang pumatay ng rabbit na monster beast ay iisa lang. Tinawagan naman ng babae ang leader nila na sinasabing patay na ang hinahabol nilang rabbit na beast at sinabing, hindi siya ang pumatay kundi ibang tao na may mataas na level ng attribute. Napatanong naman ang leader nila kung ang tao bang nasa Chingcheng noon at ang pumatay ng rabbit na beast ngayon ay iisa lang. Dagdag pa niya na kahit nasa Ghost Axe lang daw ang realm nito, mataas naman ang level at pure ang attribute nito habang sinasabi ng kasama nito na tama raw. Sa pagkakaalam nila nito, hinahanap agad nila sa kanilang data kung kasamahan ba nila ito ngunit nakita nila na wala sa kanilang data at ang ibig sabihin lang nito ay hindi pa ito kilala. Dagdag pang sabi ng taong nag-operate ng computer na sa ganitong kataas na level ng attribute at talent, dapat makakuha ng connection ang kanilang association sa taong ito. Habang inaagrihan naman ng babae ang kanyang sinasabi. Ang babae naman habang nakikipag-usap ito sa kabilang linya kinokolekta niya naman ang mga nalalabing aura ng ating bida para kunin ito at itinago sa kanyang dibdib. Sinasabing wag muna niyang ituloy ang kanyang mission ngayon dahil may iba na siyang priority at ang hanapin ang ating bida habang kumukuha ng isang pirasong lollipop para kainin. Sinasabi sa kabilang linya na kung makikita niya ang taong may mataas na attribute ay kumbinsihin itong sumali sa kanilang Aura Cultivation Association, habang sinang-ayunan naman ito ng babae ngunit bago daw ang lahat ay nagpapabili pa ito ng milk tea para sa kanya. Wala namang tugon ang kabilang linya sa sinasabi ng babae, habang ang babae naman ay iniisip kung sino ba daw talaga ang ating bida at kung saan naman niya ito makikita. Dagdag pa nito sa kanyang isipan na ang ganitong may mataas na attribute ay tiyak na tama ang kanilang leader na isa itong master kaya kailangan niyang alamin ito ng una. Habang si Fang Yi naman ay nasa bahay na niya sa pagkakataong ito na nanguunat ng kanyang katawan na nakaharap sa bintana ng bahay nila na nagsisabing napakaganda ang sikat ng araw sa umagang ito. Dagdag pa niya na nakakatulong daw ito sa kanyang cultivation, ang sikat ng araw na ito habang tinatamaan ng araw ang buong katawan ng ating bida. Sinimulan ni Fang Yi na umupo at mag-cultivate na nakaharap sa sikat ng araw, habang sinasabi sa isipan ni Fang Yi na, hayaan ang kanyang katawan na mag-absorb ng init ng araw at mag-operate ang kanyang Golden Sun breathing technique para mas lumakas pa siya. Sa isip-isip ni Fang Yi na mula nung umangat ang kanyang level sa Ghost Axe ay sa pakiramdam niya ay parang may mga sinulid na pumapalibot sa kanyang Divine Axe. Habang nagko-cultivate ang ating bida nararamdaman niyang parang angat na naman ang antas ng kanyang lakas. Napapasabi ang ating bida sa kanyang isipan na hindi makapaniwala, dahil sa pagbibilad lang niya ng araw ay angat na siya ng antas, at kung ganun lang ba kadali umangat. Pagkatapos ng kanyang pagmuni-muni, iniisa ni Fang Yi ang kanyang kamay habang hawak na niya ang kanyang Divine Axe at inihampas-hampas ito sa hangin habang iniisip ni Fang Yi na ang pagko-cultivate ay para lang daw itong pagbibiyak ng kahoy, na wala ng ibang mahalaga basta magtitiyaga lang sa pagko-cultivate. Habang hinawakan naman ni Fang Yi ang Divine Axe ng dalawang kamay niya at inihampas ito ng malakas na parang bumibiyak ng kahoy. Sa lakas ng pagkahampas ni Fang Yi sa Divine Axe ay lumiwanag ito ng malakas na parang napakalaking kidlat sa lakas nito. Sinasabi naman sa kanyang system na dumating na ang level ni Fang Yi sa Ghost Axe na may 2 star habang ang mga mata naman ni Fang Yi ay lumiliwanag sa aura ng dahil sa kanyang Golden Sun breathing technique. Dagdag pa ni Fang Yi na nararamdaman niya na humigpit din daw ang kanyang katawan habang nagko-cultivate ang ating bida. Sa isipan ng ating bida na nakapikit ang mata na kahit mabilis ang kanyang pag-angat ng lakas, kailangan pa rin niyang ipapanatili ang pagpapalakas niya step by step nang sa gayon malalabanan niya ang mas mga malalakas pa na mga beast. Kahit mabilis siyang nakakaangat sa level hindi pa rin ito sapat para makipaglaban sa mga may mas malakas pang kapangyarihan na halimaw. Pagkatapos ng pagko-cultivate ni Fang Yi tumayo na siya para lumabas habang iniisip pa rin niya ang kanyang cultivation. Sabi pa ng ating bida sa kanyang isipan na ang anomalya daw na pinanggalingan ng kanyang cultivation ay napakarangya kaya kailangan niya ng tahimik na lugar para pagkultibitan. Sa oras din na yun may dumating sa kanyang bahay ang isang bagay na napansin din naman agad ng ating bida. Lipat naman natin sa ibang scene kung saan dito sa office ng association, ito ang Aura Association na ipinahanap ang ating bida. Makikita natin ang leader nila dito na nakaupo ito na may hawak na tasa habang nagbabasa sa kanyang telepono. Sinasabi niyang may na-detect silang solar fluctuation at naitanong niya kung ang tao na naman daw na ito ang dahilan sa pangyayari na ito, ang tinutukoy ng leader ay ang ating bida.
Balik naman tayo kay Fang Yi na nasa gitna na ng kagubatan na nakaharap sa may ilog habang nagbabasa sa kanyang system na nakaupo. Tinanong ng system niya kung gagamitin ba niya ang code points niya para sa bagay ng ating bida na gusto niyang lagyan. Wala namang pagdadalawang isip ang ating bida na sinang-ayunan niya ang tanong ng system sa kanya. Ang nilagyan pala ng ating bida ng kanyang code points ay ang katana niya, na nakita niya nung bago pa lang siyang matuto ng kanyang Gohan Sun Breathing Technique. Sa ngayon nilalagyan na niya ng kanyang kapangyarihan ang katana at tulad ng iba, umilo din ito ng golden matapos ang ginawa ng ating bida. Habang ginagawa niya ang mga ito, ang nasa isipan ng ating bida na ay nung una daw ay gumagamit siya ng maliit na bagay para gagawin niyang armas ngunit hindi kaya na i-handle ang kanyang yang attribute sa bagay na yun, kahit matagumpay itong nalalagyan, hindi naman tatagal dahil sa lakas ng kapangyarihan ng ating bida. Dagdag pa ng ating bida na hindi lahat ng bagay ay kayang paanin ang lakas ng kapangyarihan ng kanyang yang attribute para maging armas niya kaya kailangan pa niya ng mas matibay pa na armas para paglagyan ng kanyang yang attribute na kapangyarihan. Hawak ang katana na umiilaw na ng golden, sinubukan niyang gawin din ang ginawa niya sa divine axe niya na inihampas sa hangin kung maganda ba. Napapasabi naman ang ating bida nang mahawakan na niya ng dalawa niyang kamay ang katana niya. Nararamdaman na niya ang talas ng kanyang katana at ang kapangyarihan sa kanyang katawan na parang magkakakonekta na sa kanyang katana na hinawakan. Bigla namang lumabas ang window notification ng kanyang system na nagsasabing, matagumpay niyang ma-encode ang kapangyarihan niya sa katana. Kaya naman nang mabasa na niya ang notification, sa wala ng pagdadalawang isip inihampas na niya kaagad ang katana sa hangin na nagsasabing hayaan mong subukan ko ang bagong lakas na ito. Nang pagkakita pa lang ng ating bida sa lakas na naipalabas niya ay natulala na lang siya sa pagkamangha na halos di siya makapaniwala. Sa paghawi pa lang ng ating bida sa katana umilo na ito ng malakas na halos di na makita ang kabila sa lakas nito. Ang ating bida naman na namangha ay inihawi pa niya ito sa kabila. Nang tumama na ang kanyang kapangyarihan sa ay para itong sumabog na bomba sa lakas na parang may dala pang tubig sa lakas. Ang ating bida naman ay napapigil na nang makita niyang muntik nang magkaroon ng wildfire sa kagubatan kung saan niya ginagawa ang pagko-cultivate at pag-practice niya sa katana niya. Sabi pa ni Fang Yi na papatalikod na napakalakas daw ang tunog sa kanyang ginawa kaya hindi na kailangan pang mag-isip kung malalaman ba ito ng iba kung gano'n naman talaga kalakas kaya kailangan na niyang umalis, dagdag pa nito na oras na daw para sumigaw. Habang nangyayari ang mga ginagawa ng ating bida, sa oras din na ito ang babae ay nagmamadaling tumatakbo sa kagubatan na nagmumura pa sa kanyang isipan. Dagdag pa nito nakakakuha lang niya sa kanyang ipinabili na milk tea pero sa ganun lang, hindi na niya naabutan ang gusto niyang maabutan. Pagkarating niya sa kanyang pinatutunguhan, nakita niya ang umuusok na parang hot spring, ang babae naman ay nakatulala na nakatingin sa umuusok na parang hot spring habang tinatanong sa isipan kung isa ba itong hot spring. Tumalikod naman agad ito habang sinabi kung ano na naman daw ba ang ginawa sa statwa na Badhangta. Dagdag pa niya na kung paano na naman daw niya ito panghahawakan at kung paano pa ba daw niya ito maibabalik. Sabi pa nito na mapapag-alitan na naman daw siya sa kanilang clean department habang umaaktong umiiyak. Sabi pa niya na simula nang lumitaw ang tao na ito ay wala na dong magandang nangyari sa kanya. Natigilan naman ang pag-iyak ng babae nang may mapansin siya sa kabilang bundok. Sa kanyang isipan na imposible daw ito dahil nung kahapon lang daw ay nasa Ghost Axe na isang star lang daw ang realm ng ating bida ngunit ngayon ay umangat na sa 2 star, at hindi lang daw dyan dahil may kasama na raw ito na spirito ng armas. Ang sinasabi daw na spirito ng armas ay pinangalan lang daw ito ng sa oras daw na malagyan ng attribute at kapangyarihan ang isang armas at nagbibigay na daw ito ng pambihirang kapangyarihan. Pero sa isip-isip niya na imposible din daw ito dahil napakabihira daw nito dahil sa kanilang association ay mayroon lang daw silang 2 spirit weapon samantalang ang ating bida ay nagkaroon na siya nito. Hindi pa daw niya nasabi na hindi rin daw kompleto ang spiritual nilang core at may limitasyon pa ito, at hindi pa din daw ginagamit sa pampublikong lugar kaya napag-isip-isip siya. Kung ganun daw bakit ang ating bida ay nagkaroon na nito, at kung saan ba daw niya ito nakuha. Dahil wala nang magawa ang babae, natahimik na lang siya na may malalim na iniisip, hanggang tumawa na lang siya habang sinasabi niya sa kanyang isipan na nagbibiro lang siya sa kung kanyang pinagsasabi kanina habang nakaupo na umiinom sa kanyang milk tea. Dagdag pa niyang sabi na mas mabuting maglinas na lang siya sa mga kalat dito at hihintayin na rin na lang niya na lumamig ang batis sa kanyang kinaroroonan. Si Fang Yi naman nakakatapos lang subukan ang kanyang bagong kakayahan at kapangyarihan,
ay naglalakad na sa liblib na lugar sa kagubatan na iniisip na ang kanyang armas daw ngayon ay mayroon ng niyang attribute samantalang sinasabi sa system niya noon na hindi lang isa ang kayang malagyan kasi hindi naman limitado sa isa lang ang kakayahan ng ating bida sa attribute. Dagdag pa niya na ang system daw ay hindi rin nagsasabing isa lang ang kaya niyang lagyan ng attribute na armas kaya naiisip niya kung pwede ba itong marami ang lagyan niya ng attribute niya. Sabi pa niya sa kanyang isipan na kung ganun na hindi limitado ang attribute ng ating bida, kung makakakuha siya ng bagong attribute na kapangyarihan ay baka pwede rin niya itong ilagay sa armas para mas lumakas pa ito. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ng ating bida biglang tumunog ang kanyang telepono, kinuha niya agad ito at tiningnan kung anong meron, nakita niyang may nag-message sa kanya at nagtatanong kung pioneer ba ang ating bida. Dagdag pa niya na naghihingi ng tawad dahil sa pagka-discover nila sa ating bida na kasalukuyang nakakuha ng bagong opportunity dahil sa nangyaring anomalya. Sabi pa niya sa mensahe na may kasama daw siyang meron ding nakuha na opportunity sa anomalya at 4 daw sila at naghahanap pa ng ibang kasama na magiging kaibigan bilang mga pioneer. Ang ating bida naman na hindi pa nakasagot sa mensahe ay iniisip na hindi pa pala siya nakalagay ng privacy sa kanyang telepono kaya nahanap siya ng mga ito. Patuloy naman ang kabilang linya sa pag-message sa ating bida na sinasabing 4 na daw silang magkakasama at matagal-tagal na daw silang nagsama-sama at naghahanap pa daw sila ng iba, para magiging kaibigan sa online tulad sa kanila na nagkaroon ng opportunity sa anomalya. Si Fang Yi naman ay tamang sagot lang na baguhan lang din daw siya sa mga ganang bagay. Sinasabi naman sa kabila na maganda na rin daw at kumusta daw ang cultivation ng ating bida, hindi pa man makasagot ang ating bida. Dinagdagan na naman ang mensahe na sa pagkakaalam daw nila na kahit daw ang nasa national team daw ay meron lang daw ghost axe na realm kaya hindi na daw malayo ang kanilang cultivation sa mga ito. Ang ating bida naman na walang masyadong pake, ay sinasabi na lang nito na kahanga-hanga daw ito. Sa isipan naman ng ating bida ay nagtatanong ito na, kahit ang nasa military na association ay meron lang ghost axe na realm. Ang kabila namang linya ay nag-message na naman na sinasabing may haka-haka na may bagong polluted zone at gusto ba daw ng ating bida na makipag-team up. Dagdag pa sa kabilang linya na kung maraming tao mas safety daw at kung meron daw silang makuha na opportunity ay paghahatian daw nila. Sa pagkakabasa ng ating bida sa mensahe, napaisip siya agad at tinanong ang kabilang linya sa lokasyon ng sinasabi nilang polluted na lugar. Wala namang pag-aatubili ang babae na ibigay ang lokasyon sa nasabing lugar. Ang ating bida naman na natanggap na ang mensahe ay binuksan niya agad ang lokasyon ng lugar kung saan nakita niya na katulad ito sa kanyang yang type na attribute. Sinasabing ang lugar na ito ay dating Dark River ngunit dahil sa nangyaring mutation sa mundo nagiging molten lava ang tubig at naging sobrang init nito. Sa isipan naman ng ating bida na katulad daw ito sa nakuha niyang yang attribute kaya para sa kanya parang may maganda itong makukuha niya. Ang nasa kabila naman ay tinatanong na ang ating bida kung willing ba ang ating bida na makipag-team sa kanila. Lumipas ang araw sa Binmu District, naroon na ang naka-text ni Fang Yi nung araw. Sinabi pa ng kasamahan nito na kung saan na ba ang bagong kaibigan ni Old Lee. Sabi naman ni Old Lee na darating na raw ito maya-maya lang. Sabi naman ng kasamahan nila na, salamat daw sa mapa at intel ni Old Lee dahil madali lang nilang natunton ang lugar na ito at nakita. Nagpasalamat naman pabalik ang naka-text ng ating bida na pinangalanan nilang Old Lee dahil dumating din sila. Dagdag pa niya na kung dumating na daw sila sa ilalim, kailangan nilang magtulungan sa isa't isa para maiwasan ang anumang hindi magandang mangyari. Sa isip-isip naman ng babae na sana merong mag-stand out sa kanilang grupo para ma-recommend niya sa kanilang association. Ang isa naman sa kanila ay nakangiti habang pinapakita na nasa association din pala ito. Ang pangalan ng kanilang association nila ay Spiritual Energy Cultivation Association. Habang iniisip naman ng babae na pinangalanan na Old Lee na marami dong pioneer na di alam ang Spiritual Energy Cultivation Association na isa pala itong agency na nakabase sa kanilang gobyerno. Dagdag pa niya na ang makapasok pa lang sa kanilang association ay pahirapan na kahit ang hanapin ng kanilang pinto ay mahirap na. Sabi pa niya na nung siya ay pumasok, dumaan pa siya sa ilang layer ng mga test para lang makapasok, kahit ang kanilang pamilya ay naghihirap na dahil dito. Napahawak na lang ang babae sa kanyang ulo habang sinasabi na kung di sila makakahanap ng kahit ano ngayon ay mapipilitan daw siyang magtrabaho ng overtime na naman. Sa pagkakataon naman na ito ay dumating na ang ating bida sa eksena kung saan dal-edala niya ang kanyang sandata na may astig na porma.
Marami na namang in love sa ating bida na ito sa kalaunan ng kwento. Tuloy, napalingon naman ang babae sa pagdating ng ating bida at napatanong sa sarili na ang bata pa raw ng ating bida para maging jowa, ay mali, dahil para sa kanya, kung di siya nagkakamali ang ating bida ay nasa Ghost Axe na realm at may 2 star na ito, habang natulala ang babae sa ating bida na nakatingin. Dagdag pa nito sa kanyang isipan na ang weird daw na kahit napakalakas ang aura ng ating bida hindi naman nakakasakal, ngunit napaka-warm pa ito para sa kanya. Dahil nandun na silang lahat, binuksan naman nila agad ang pinto ng kuweba kung saan papatungo na sila sa loob. Sabi naman ng ating bida na pangungunahan daw niya, at ang mga kasama naman niya ang bahala sa kanilang ilaw papasok sa loob, na sinang-ayunan naman agad ng babae habang pinailaw na ang kanyang dalang flashlight. Habang papasok na ang grupo ng ating bida sa kuweba, sabi ng isa na magdahan-dahan lang daw ang ating bida baka may mahulog na bato, ang iba naman ay nagtataka na nagsasabing inakala nila ay napakainit sa loob ng kuweba ngunit katamtaman lang naman daw. Ang isa naman ay sumang-ayon, dagdag pa niya na akala niya ay lahat na ng tubig sa loob ng kuweba ay nagiging lava na ngunit hindi pala. Sinasabi naman ng ating bida, na kung meron na sa kanilang kasamahan na medyo napagod na sa paglalakad ay magsalita lang sila dahil ang kaligtasan daw nila ang dapat unang tinitignan. Habang ang ating bida naman ay iniisip na, siya daw ang pinakahuling dumating ngunit tinanggap parent siya bilang kasama nila. Dagdag pa ni Fang Yi na siguro wala silang pakialam kung huli man dumating or gusto talaga ng mga kasamahan niya na magkaroon pa ng mga kaibigan tulad niya. Nang di magtagal ay dumating na ang grupo ng ating bida sa kanilang pakay. Nasabi pa ng grupo ng ating bida na dumating na sila. Bumungad naman sa kanila ang napakainit na lava na parang fountain, sabi pa ng isa na totoong lava talaga ito. Ang ating bida naman ay wala ng ibang sinasabi, ay naglalakad na padretso sa napakainit na lava, habang ang kasamahan naman niya ay pipigilan pa sana ang ating bida ngunit si Fang Yi na naglalakad ay parang walang narinig at nagpatuloy parent. Napasabi na lang ang kasama ni Fang Yi na, gusto na ba daw itong mamatay? Ang isa naman ay nagsasabing iyan nila at hilahin daw ang ating bida ngunit wala naman silang nagawa nang makarating na si Fang Yi sa lava, agad niya itong hinawakan. Pagkahawak pa lang ng ating bida sa lava ay bigla itong bumulwak ng lakas, habang ang kasamahan ni Fang Yi ay napatikip na lang sa kanilang mata. Sa ating bida naman ay lumabas ang window notification niya nagsasabing na detect ang world anomalya na inner flame at inaanalisa pa ito ng system. Dagdag pa nito na ina-activate din ang ultimate computing power at ang pagkodang nasa proseso pa. Sa wala namang pagdadalawang isip ang ating bida ay lumusab na sa mainit na lava at hinawakan ito. Nang mahawakan na ni Fang Yi ang bumabaga sa init ng lava ay lumabas naman ang window notification ng system ni Fang Yi na nagsasabing na-detect ang inner flame na may panloob na temperatura na may kasamang sumasabog na enerhiya at lubhang mapanira na kapangyarihan. At sinasabi ring, gamit ang Scarlet Flame Sword Technique mapapakawalan ang totoong kapangyarihan nito at ang kada slash nito ay magdudulot ng malakas na kapangyarihan at masasamahan pa ito ng kidlat. Dagdag pa sa system na kung ang espada ng ating bida ay may pawn ang apoy at masamahan ng layuning makipaglaban ay maglalabas ito ng napakalakas na kapangyarihan at enerhiya. Gamit ang kamay ng ating bida ay hinawakan niya ang kanyang espada, gamit ang espada ni Fang Yi na akala ko ay katana. Inipon niya ang inner flame dito at inabsorb ni Fang Yi ang init ng lava sa kanyang kinaroroonan habang nilalagyan din ng ating bida ang kanyang espada ng init na galing sa lava. Gamit ang script points ng ating bida, ay nai-embed ni Fang Yi ang kanyang bagong internal flame attribute sa kanyang espada. Habang ang ating bida naman ay lumutang na siya sa kinaroroonan niya na napapalibutan ng napakalakas na apoy galing sa lava na absorb ng ating bida. Ang mga kasamahan naman ng ating bida na kanina pabalisa kung ano na ang nangyari sa ating bida ay nakahinga na ng maayos sa pagkakita nila sa ating bida na mukhang okay lang. Napasabi naman ng iba niyang kasama na mukhang okay naman si Fang Yi habang ang isa naman ay napansin ang espada ng ating bida na inaabsorb daw ang kapangyarihan ng lava na malapit sa harapan nila. Habang sa ating bida naman ay kitang-kita ang aura sa kanyang katawan at espada na nakapalibot habang sinasabi naman ng kasamahan ni Fang Yi na naka-recover na daw ang ating bida at maliit lang na aksidente ang nangyari sa cultivation ng ating bida kaya nangyari ang ganon. Sabi naman ng isa na gumaganda na daw ang spiritual energy sa kanilang tinatayuan di tulad kanina,
Dagdag pa niya na mag-cultivate na daw sila at babayaran na lang daw nila ang babae at ang ating bida sa pagligtas nila sa kanila. Sabi pa niya na gumaganda na daw ang daloy ng spiritual sa kanilang tinatayuan at makakapag-cultivate na daw sila ng maayos. Ngumiti naman ang isa habang sinasabi na nararamdaman din daw niya ang spiritual energy at parang makakaapak na daw siya sa path ng cultivation na may saya sa mukha. Napangiti naman ang babae habang sinasabi na sige lang at mag-cultivate lang sila dito. Sabi pa niya na nandito lang daw siya para mangalap ng impormasyon. Dagdag pa niya na siya na lang daw bahala na magbantay sa kanila habang nagko-cultivate sila. Pinasalamatan naman ng mga kasamahan nila pagkatapos magsalita ang babae. Hindi tumagal may napansin ang babae sa taas nila na sabi pa niya sa kanyang isipan na may bagong dumating din na mga pioneer at nasa loob na ito ng kuweba, kung saan nandoon din sila. Sabi pa ng leader ng bagong dumating na grupo sa grupo ng ating bida na kung saan ba daw galing ang grupo ng ating bida na may pagkukutsa. Dagdag pa ng leader ng grupo na ang lupa daw na tinatayuan ng grupo ng ating bida ay sa kanila na daw simula ngayon. Ang babae naman na unang nakakita sa mga lalaking ito ay napapasabi na sa kanyang isipan na mukhang hindi na ito maganda dahil ang grupo na ito ay binuo ng puro ghost acts ang realm na may tag-iisang star. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na hindi nila kaya ang mga lalaking ito kung sakali man na magkaroon ng labanan. Kaya naman nagmamagandang loob ang babae at nilapitan niya ang bagong grupong dumating para manghingi ng pasensya dahil sila daw ang nakaunang nakakita sa lugar na ito. Dagdag pa niya na ang kanyang kaibigan daw ay nakapag-absorb na ng spiritual energy dito kaya baka pwede na lang silang sumali din dahil wala namang problema. Sa kanya yun. Ang leader naman ng bagong dating na grupo ay walang pake sa sinasabi ng babae. Sabi pa niya sa kasama ng ating bida na babae na may pagmamaliit na kakaabot lang daw sa ghost acts ang mga ito kaya wala daw silang karapatan na pagsabihan. Sa isipan naman ng babae na medyo natakot na sa pwedeng mangyayari ay parang wala na silang magagawa. Sa matirang matibay na lang kumbaga, dagdag pa niya sa kanyang isipan na sa ngayon na panahon, dumarami na ang malalakas, hindi na deserve ng mga mahihina ang resources para lumakas pa dahil kinukuha na ng mas malakas, ang dapat ay sa kanila. Ngunit sa isipan ng babae na bilang isang membro ng kanilang association na Sia Nation, dapat hindi na ito magpapatuloy ang ganitong gawain na iagawan na lang ng karapatan ng mga malalakas ang mga mahihina. Bilang membro ng association na ito, dapat daw ay may gawin siya dito. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ng babae, bigla namang sumali ang ating bida para komprontahin ang bagong grupo na dumalagitnaan ng pag-iisip ng babae, bigla namang sumali ang ating bida para komprontahin ang bagong grupo na dumating. Habang ang babae naman ay nabigla kaya hindi na nakapagsalita. Lumapit naman ang ating bida sa leader ng grupo at sinabihan niya ito na, malaking tao daw at malakas ngunit ang magagawa lang ay bully ang isang babae. Sumagot naman ang lalaki kung ano naman daw. Sa pagkasagot naman na pagkasagot pa lang ng lalaki ay inilabas naman agad ni Fang Yi ang kanyang espada habang napapalibutan ito ng aura flame, dahil sa kapangyarihan ng ating bida ay nagulat naman ang kabilang grupo pati na rin ang leader nila sa kanilang nakita sa ating bida, habang ang ating bida ay nakatayo sa kanilang harapan na nakabaon sa lupa ang espada na lumiliwanag ng apoy, napanganga ang leader nila at sinabihan ang kanyang kasamahan na umatras na sila habang takot na takot sa kanilang nakita. Ang kasamahan naman ni Fang Yi na nagko-cultivate ay napatanong na kung ano daw ang nangyari bakit parang may nararamdaman silang lindol. Si Fang Yi naman na seryosong nakahawak sa kanyang sandata at nakatingin lang sa grupong Papa Atres, ay iniisip na dahil sa mga cultivators na naniniwala sa survival of the fittest, maraming mga trahedya ang dumating, dagdag pa niya sa kanyang isipan na, pero ang pagsasalita at pagtuturo ng magandang pamamaraan sa mga ito ay hindi sapat para matakot ang mga taong ito. Kaya hinugot na ni Fang Yi ang kanyang espada na nakabaon sa lupa at sinabihan ng tatlong tao na umalis habang nakaturo sa kanila ang kanyang espada. Ang leader naman ng grupo na may isang mata lang ay takot na makita ang ating bida dagdag pa na may narinig siyang sumabog pagkahugot pa lang ni Fang Yi ng espada. Napapatanong na ang leader kung anong klase daw na halimaw ang ating bida, kaya napasabi na siya sa kanyang kasamahan na tumakbo na sila. Dali-dali naman silang tumalikod na tumatakbo palabas sa kuweba sa takot nila sa ating bida na bitbit ang kanyang sandata. Napacheer naman ang kasamahan ng ating bida nang makitang natakot ang buong grupong ng lalaki nang makita nila ang kapangyarihan ni Fang Yi. Dagdag pa ng isa na nakita din ang pagwas-iwas ni Fang Yi sa kanyang espada tungo sa kalaban na nakakatakot daw.
Sinasabi naman ng ating bida na wala lang yun, sabing lumalagpas lang daw ang mga yun sa kanilang linya kaya yun ang nangyari habang nakangiti ang ating bida. Dagdag pa ni Fang Yi na mukhang tapos na ang lahat mag-cultivate, kung gayon ay babalik na rin sila pauwi. Sabi naman ng babae na oo, mukha ding ubos na rin daw ang spiritual energy sa lugar kaya pwede na silang umuwi. Sa isipan naman ng babae na kung pinatama ni Fang Yi ang kanyang sandata kanina sa kalaban mukhang magiging bangkay na yun lahat na maiwan nila. Sabi pa sa kanyang isipan na kung di siya nagkakamali sa ating bida, ang ating bida ay isang top-tier pioneer na may mataas na antas ng attribute at may halimaw na talento, sa isipan niya na kailangan daw niya itong i-report sa kanilang organisasyon. Sa office naman ng organisasyon na may pangalan na Spiritual Energy Cultivation Association, nandun ang isang babaeng nakaupo habang may katawagan ito sa kanyang telepono. Sinasabing may bago na namang tao ang lumitaw na may mataas ang level ng kakayahan at may mataas na attribute ng kapangyarihan. Napatanong naman ang nakasama ng ating bida na babae kung ano ang sinasabi ng babaeng nakaupo na, iba, habang ang babae naman na nasa office ay napasabi na lang na wala daw. Ang lalaki naman na nasa likod ay walang nasabi sa pagkarinig niya na may bago na namang may mataas ang talento sa pagdating sa cultivation. Dagdag pa ng babae na ay dokumento na daw niya ang sinasabi ng babae na nakasama ng ating bida, at sabi pa nito na bigyan lang daw siya ng update kung ano na ang development sa ginagawa ng nakasama ng ating bida. Pagkatapos ng tawagan nila sa telepono ay sinabihan naman niya agad ang kanyang nakasama na napakaswerte daw nila dahil dalawa agad ang nakita nila na may mataas na antas ng level ng attribute habang tinawag niya itong guro. Ang tinawag naman niyang guro ay mukhang di masaya sa nalaman, sa isipan ng guro ay swerte ba daw talaga ito. Dagdag pa niya na, ang may matataas na antas ng attribute o kakayahan ay makakakuha ng matataas na status sa kanilang organisasyon at respetado ito at kung ito ay tatagal mapapabilang na ito sa sentro ng kapangyarihan sa kanilang organisasyon. Sa isip-isip niya na napakahirap na daw ito at gusto na lang niyang mag-resign habang hinawakan ang ulo niya. Sa kabila naman sa lugar na di ko alam, wala kasing nilagay sa imahe kung saan ito. Basta yun na yun di ko alam kung saan ito basta nandito ang ating bida na naglalakad na parang puyat, humihikab Pero seryoso, dito ang ating bida na humihikab pa habang naglalakad sa kalye. Wait, kalye ba talaga ta parang nasa highway basta yun na yun. Habang naglalakad ang ating bida na daladala ang kanyang mahabong espada sa likod. May nakapansin sa kanya sa likod niya na sinasabi pang parang kilala niya ang ating bida. Sabi pa ng lalaki sa likod na, ang ating bida ba daw ay ang the ruler of men. Ang ating bida naman na narinig ang pinagsasabi ng lalaki sa likod ay medyo nahiya na nagtataka kung bakit ganun ang pinagsasabi ng nasa likod niya. Tiningnan ni Fang Yi ang kanyang telepono at doon nakita niya na may kasama na pala siyang iba, ay joke lang mali pala. Tiningnan niya ang kanyang telepono at nabasa niya na ang cultivation daw na nababasa lang niya sa novel ay nagiging totoo na. Dagdag pa sa mensahe na may mga nakikita daw silang mga lumiliwanag na nagmamula sa mga cultivator kung saan-saan, kasali na dito ang golden light at purple na liwanag. May mga nakikita rin daw silang nakuna ng camera na dragon na lumilipad, baka AI te guys. At may nagsasabi rin daw na may taong nagwiwildang ng malaking espada at nagko-cultivate. Ang ating bida naman na seryosong nakatingin sa mga mensahe na nababasa niya sa kanyang telepono ay meron ng hindi magandang pakiramdam. Sabi pa niya sa kanyang sarili na dahil ito sa internal flame, dagdag pa niya na napaka-careless daw niya na dumating pa sa punto na dahil doon ang kapangyarihan na sumabog ay umabot sa 2,000 Celsius na magkukos na ng phenomenon. Sa isip-isip ni Fang Yi na may pagdududa na kung sino ang nagbanyag sa kanyang identity na baka daw si Old Li or kundi naman ay si Zhang Xiaoya. Takting pangalan niya ng hirap basahin. Pagkatapos na basahin ni Fang Yi ang mga nagaganap sa araw na yon ay iniba naman niya ang kanyang iniisip na sabi pa niya sa kanyang isipan na, marami daw siyang na-absorb na yang type na attribute sa loob ng kuweba kaya ngayon parang nararamdaman niyang iangat na naman ang kanyang antas, kaya wala na siyang time para isipin pa ang mga nangyayari, ang sa kanyang isipan na lang ngayon ay babalik sa kagubatan para makapag-breakthrough na ang ating bida at makaangat naman ang lakas niya. 5 minuto ang lumipas, sa kagubatan ng Mindanao nandun ang mga NPA, ay mali pala. 5 minuto ang lumipas sa likod ng bahay ni Fang Yi kasi kagubatan dun nandun din sa malapit yung babae na nautusan noon na hanapin ang ating bida. Dun siya na may dala-dalang pala para magtanim sa kanyang sinasabing garden. Ang pangalan pala nitong babae na ito ay si Su Qingying,
Akala ko ang asawa ni Zofan na si Chu Chengcheng. Sabi pa ng babae na ito na ang galing daw niya gumawa ng garden para pagtamnan at dahil dun daw ay matatawag na siyang isang eksperto sa pagkakaroon ng garden, pero kitang-kita naman na pawis na ito, na sinasabi niyang sa wakas ay natapos rin ang kanyang gawain sa paggagarden. Sa hindi tumagal na bigla si Su Qingying habang may nakita siya sa hindi kalayuan na napakalakas na liwanag habang napasabi sa kanyang isipan na ano daw yun. Sabi pa niya na nakikita ang liwanag sa hindi kalayuan na labis ang lakas daw nito. Dagdag pa niya na kung hindi siya nagkakamali ay nasa kabundukan ito di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Napasabi naman siya kung sino daw ba itong gumawa ng ganoong kalakas na liwanag at enerhiya. Dagdag pa nito na kung ganoon daw ba ang magagawa sa isang ghost realm lang. Dami nitong sinasabi ni Su Qingying di na lang lapitan agad charot lang guys ha ha ha. Dagdag pa niya na lagpas na daw ito sa alam niyang halimaw na talento kaya dali-dali na siyang nagsabi na kailangan na niya itong tingnan at e-check. Sa isipan niya ay hindi ba daw ito ang lalaki noon ang tinutukoy niya ay ang ating bida na hinahanap niya kaya mabilis na siyang tumakbo habang sinasabi na kailangan niya itong maabutan. Si Fang Yi naman ay mataimtim siyang nagko-cultivate sa kagubatan habang ang aura ay umabot na sa taas ng kabundukan na lumiliwanag. Habang nagko-cultivate si Fang Yi, gumagawa din siya ng mga hand sign, palatandaan na nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pag-unlad sa kanyang bagong lakas, naglalabas din ng mga gintong aura ang buong katawan ni Fang Yi, pati ang kanyang mga mata ay puno na rin ng kanyang aura na halos hindi na makilala ang ating bida sa kakaibang kapangyarihan na ito. Sa taas ng ating bida nahuhulma na ang kanyang divine axe ng mas malinaw, di tulad ng nakaraan na hindi pa masyadong nahulma. Pero ngayon alam mo talagang mas umunlad pa ang kapangyarihan ni Fang Yi dahil mas kamantab pa ang kanyang divine axe nang nanabuo sa pamamagitan ng kanyang aura. Ang babae naman ay mabilis na tumatakbo ay nakikita ang nangyayari na ginagawa ni Fang Yi sa kanyang divine axe na sinubukang iduyan ang kanyang divine axe sa taas ng kabundukan. Hindi makapaniwala ang babae na kayang makontrol ni Fang Yi ang divine axe ng sakto at hindi pumapalya. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na baka daw ay sekreto lang ang ating bida na nagko-cultivate ng ilang daang taon kaya ganoon na lang ito ka-master sa kanyang divine axe na kaya niya itong makontrol nang wala man lang pinsala na nakukuha. Sa isipan ng babae na naalala ang kanyang karanasan, na nung gusto niyang umangat sa 2 star sa Ghost Axe na realm ay nagsusuka siya ng dugo matapos na di kinaya ng kanyang katawan ang kapangyarihan na kayang ilabas sa level na yun ay mas lalong di si makapaniwala sa ating bida. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na kahit siya na may magandang pisikal ay di kinaya ang ganong lakas kaya sinong halimaw ba talaga ang ating bida. Habang papatakbo pa ang babae patungo sa kinaroroonan ng ating bida, kitang-kita sa taas ang patuloy na ginagawa ng ating bida sa kanyang divine axe. Napapasabi pa ang babae na napakakapal daw ng spiritual energy sa lugar na ito dulot sa enerhiya ng ating bida. Sa isipan ng babae ay puno ng pagkamangha sa kayang gawin ng ating bida na hanggang maisip niya na hindi na nila kagaya ang ating bida kundi parang isa na itong Panginoon sa pag-iisip niya. Dagdag pa nito na ang ibang nakikita niyang mga cultivator ay nagmamadaling umangat, ngunit ang ating bida ay steady lang daw at may malakas na pag-iisip na parang galing sa ancient time. Slowly but surely ika nga. Habang marami nang naisip si Su Qingying naramdaman niyang parang gumagalaw ang divine axe na patungong east kaya napatigil siya saglit. Si Fang Yi naman ay unti-unti nang bumabalik ang kanyang itsura pero puno pa rin ito ng aura at napapalibutan pa rin ito ng parang mga kidlat na golden sa buong katawan habang lumulutang siya sa taas. Nakita rin ng ating bida ang kanyang system na nagsasabing, matagumpay ang ating bida na umangat sa ika-2 yugto sa Ghost Axe Realm o 2 star sa ilalim ng Ghost Axe. Sa sandaling ito naman ay dumating na si Su Qingying sa kinaroroonan ng ating bida na humahanggos pa ito sa pagmamadali para lang maabutan si Fang Yi. Ngunit nang dumating na si Su Qingying sa lugar ay ang aura na lang ang nakita niya at mukhang nawalan na naman ang ating bida sa lugar. Si Su Qingying naman na humahanggos pa ay di makapaniwala na nawala na naman ang ating bida sa lugar. Sabi pa niya sa kanyang sarili na ilang segundo pa lang ang dumaan ngunit di na niya naabutan ang ating bida sa lugar. Kung di daw siya nagkakamali sa kanyang hinala ay alam na daw ng ating bida na may paparating sa kanya kaya bigla na lang itong nawala kahit mabilis naman siyang tumakbo para lang maabutan si Fang Yi. Dagdag pa niya na kung gano'n na di niya makikita ang ating bida ay paano na niya ito i-recruit sa kanilang organisasyon. Ngunit biglang na-realize ni Su Qingying na baka hindi pa lumayo ang ating bida.
At baka nagtatago lang ito kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik at linakasan na niya ang kanyang loob para sabihin na baka hindi pa nakalayo ang ating bida na may pagtatanong. Sa taas naman ng malaking puno ng kahoy, nandyan lang pala ang ating bida habang tahimik na pinagmamanmanan si Su Qingying na hinahanap siya. Sa isipan ni Fang Yi na ang babae pala na ito ang tahimik siyang iniimbestigahan sa mga nakaraang araw habang tahimik na nakatingin sa baba. Si Su Qingying naman ay walang pagdadalawang isip na sinasabing siya ang captain ng Firefly Squad na under ng Spiritual Practitioners Association ng Sia Nation, kaya bilang isang member ng organisasyon na ito, seryoso niyang inimbitahan ng ating bida para mapabilang sa kanilang organisasyon. Dagdag pa ni Su Qingying na kaya niya sinusundan ng ating bida dahil para magiging opisyal na rin nilang kasama sa organisasyon ang ating bida kung gustuhin niyang maging member nito. At sana daw ay hindi iisipin ng ating bida na may di magandang layunin ang kanilang organisasyon dahil sa pagsunod niya sa ating bida. Sabi pa ni Su Qingying na ready na din ang mga dokumento para kung sakali sasali na ang ating bida ay nandun na agad. Sa isipan naman ni Su Qingying na sana hindi niya na-offend ang ating bida o kainisan nito dahil sa pagsunod niya sa ating bida, sana okay lang lahat para kay Fang Yi. Dagdag pa sa kanyang isipan na dapat hindi niya ma-offend ang ating bida or makapagsabi ng mga salitang di dapat marinig. Sa pag-iisip ni Su Qingying, sumagot naman si Fang Yi kung bakit naman siya i-recruit ng kanilang organisasyon. Napatulala namang sumagot si Su Qingying habang napaisip sandali kung ano ang kanyang gagawin, kung sasabihin ba niya ang totoo or kung hindi ba daw. Ngunit dagdag pa niya sa kanya isipan na sa antas daw ng ating bida na inaakala niyang isa itong master ay hindi na daw ito tanga para makuha lang sa mga maliliit na bagay. Kaya sinabi na lang niya na ang Sia Nation daw na organisasyon ay iniipon ang mga bagong pioneer para mabigyan ng gabay at para ma-organize ang kanilang path bilang cultivator at hindi lang dyan dahil may proteksyon din daw sila galing sa organisasyon na ito, kung magiging member man ang ating bida. Si Fang Yi naman na nakikinig lang sa babae ay malalim niyang iniisip kung sasali siya sa association na ito, na alam naman niya na pag nakasali na siya sa association ay pwedeng malilimitahan ang kanyang pwedeng mga gawin sa pagdating ng araw. Habang iniisip ng ating bida ang mga ito, dumagdag naman ang babae sa pagsasabing ngayon daw, ang bawat isa ay umuunlad sa masalimuot, at hindi kontrolado na pamamaraan at alam ng babae na ito ay pwedeng mahigpit para sa ating bida ngunit daw sa pagdating ng panahon, iisa lang din daw rin naman ang kanilang kalaban, yun ang labanan ang mga beast at mga di pa kilalang mga kalaban na sumasakop sa kanilang mundo. Dito sumagot na ang ating bida habang may seryoso itong poster na sinasabi niyang paano kung hindi siya pumayag, at isa pa hindi rin naman niya kilala ang babae, paano daw niya ito pagkakatiwalaan. Si Su Qingying naman ay natutulalang pinagpawisan sa kanyang narinig habang hindi makapagsalita pabalik sa ating bida. Kaya naman inilabas na ni Su Qingying ang kanyang ID sa organisasyon para ipakita sa ating bida bilang patunay na totoo ang kanyang mga sinasabi, dagdag pa niya na ipinakilala ang kanyang sarili na, isa daw siyang atleta noon bago pa man ang revival ng kanilang mundo, habang nakayuko na pinapakita ang kanyang ID, sabi pa niya na hindi niya alam kung narinig na ng ating bida ang kanyang pangalan noon ngunit ang kanyang ID ang nagpapatunay na totoo ang lahat ng binanggit niya. Sa isipan naman ni Fang Yi na naalala na niya ng bahagya ang babae na, hindi na rin masama, sabi pa ng ating bida sa kanyang isipan na expected na rin niya sa may malalakas na pangangatawan na mapabilang sa mga magiging pioneer at magkaroon ng pambihirang lakas, sabing kaya pala ang bilis daw tumakbo ng babae. Sa isipan ni Fang Yi ay naalala niya ang nakaraan na sinasabing ang Sia Nation daw noon ay hindi nakamit ang layunin na protektahan ang mundo sa mga kalaban at ang mga tao ay nalipol ng mga beast at mga demonyo. Ngunit ngayon daw na nakabalik na ang ating bida sa kasalukuyan, kasama ang system, magiging party na siya sa pag-abot ng layunin nila, ngunit dagdag niya na sa ngayon ay di pa ang saktong oras para sa ganun dahil gusto pa ng ating bida na mas lumakas pa. Pagkatapos ng mga iniisip ni Fang Yi, sinabihan naman niya agad ang babae na naalala na niya ito, kaya dahil dito, pag-iisipan ni Fang Yi ang mga sinasabi ng babae. Napapangiti naman ang babae nang marinig ang tugon ni Fang Yi sa kanyang alok na sumali sa kanilang organisasyon, habang ang ating bida naman ay tumalon na para lapitan ang babae. Nang dumating na ang ating bida sa bandang likuran ng babae ay sinabihan niya si Su Qingying na, ngunit sa isang kondisyon, na hindi ipagpaalam sa iba kung saan ang lokasyon ng ating bida sa ibang mga tao sa ngayon, habang si Su Qingying naman ay nabigla nang marinig niya ang tinig ng ating bida na nasa kanyang likuran na, sa isipan ni Fang Yi na sa tingin niya kay Su Qingying at sa organisasyon,
ay wala naman itong balak na galitin ang isang tulad niyang baguhan pa lang sa mga anomalya na ito, kaya mukhang magagamit niya ito bilang kanyang advantage. Sabi naman ni Su Qingying na habang nasa likuran niya ang ating bida na makipag-cooperate daw siya sa ating bida, ngunit sabi ni Su Qingying, na dahil sa pag-breakthrough ng ating bida, mukhang nalaman na ito ng kanilang organisasyon kaya, sabi ni Su Qingying na pwede niya itong i-report sa kanilang organisasyon ang kalahati na totoo at ang kalahati naman ay hindi. Wala namang sinabi si Fang Yi at sinang-ayunan niya ang sinabi ni Su Qingying, habang sumang-ayon si Fang Yi ay nawala naman siya bigla sa kinatayuan niya. Habang si Su Qingying naman ay paghihintayin pa sana muna niya ang ating bida para makita niya ang mukha nito ngunit sa paglingon niya ay wala na ang ating bida sa kanyang likod. Kaya wala na siyang nagawa kundi maglakad na rin sa kinatatayuan niya. Sa isipan naman ni Su Qingying na kahit malapit na daw sa kanya ang ating bida ay hindi pere niya ito makita, at kung iniiwasan ba talaga siya ni Fang Yi. Sinasabi na lang niya sa kanyang sarili na kawawa daw na Su Qingying dahil pagod na daw siya para lang mawala ang enerhiya ng ating bida sa lugar. Ngunit wag na lang daw niya ito isipin, mas maganda na rin daw dahil napag-atasan daw siya ng misyon na nasa labas. Sumagi na naman sa isipan ni Su Qingying na ang kasalukuyan daw ay marami ng mga anomalya na nagsilitawan. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na bumalik na ba daw sila. Ang tinutukoy ni Su Qingying na bumalik ay ang mga beast na hayok sa dugo. Naalala pa daw niya ang mga ito, ang malalaking beast na parang aso na may nagtataasang ngipin at bangkil. Ang mga nakakatakot na mga itsura ng mga ito, ang iba nito ay nagiging beast dahil sa mga polluted zone, kasama na dito ang mga kumakain ng mga tao, di lang tao ngunit pati na rin ang kaluluwa nito. Ang walang katapusang pagpatay nila ng mga tao, at ang paghati-hati nila ng mga teritoryo. Hanggang ito ay makagawa ng polluted zone na sinasabing, kung di nila ito mapipigilan ay ito ang dahilan kung bakit mauubos ang mga tao sa mundo. Lumipat ang eksena sa makulimlim na kalangitan habang may makikitang malalakas na kidlat sa itaas. Dito naglalakad ang ating bida habang sa kabilang lugar naman, sa malapit sa lugar kung saan nangyari ang may malalakas na kidlat ay sinasabing ang tourist attraction nilang lugar na Yuhuang Mountain ay nasa mataas ng banta ng pagguho ng lupa kaya inaanyayahan ang mga tao dito na lumikas at bawal na din itong papaukan pa ng mga tao sa pagkakataong ito. Sa lugar kung saan ang bida natin ay malalakas din ang ulan na may kasama pang malalakas na kidlat, si Fang Yi naman dito ay seryoso lang na naglalakad sa malakas na ulan habang papatungo sa bundok kung saan nangyayari ang may pinakamalakas na kidlat. Sa isipan ng ating bida habang binabaybay ang kalagitnaan ng mga matataas na gusali na napakalakas daw ng concentrated na enerhiya ng kidlat dito ngunit ang pinakapunterya ng ating bida ay ang pinakasentro ng kidlat kung saan sa pinakataas ng bundok. Habang naglalakad si Fang Yi kitang-kita na ang mataas na bundok sa unahan. Sabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na nasa taas ang may pinakamalakas na kidlat. Kaya naman wala nang pagdadalawang isip si Fang Yi na tumalon paitaas para maabot ang paanan ng bundok. Nang dumating na ang ating bida sa lugar ay pinakita naman sa kanyang system agad na na-detect na nito ang polluted zone na nasa Yuhuang Mountain. Ang bundok na ito ay may taas na 1,500 metros at may lapad na 25,000 hektarya. At sinabing hindi pa alam ng system kung anong klaseng polluted zone ito. Ang ating bida naman ay seryoso lang na naglalakad patungo sa pinakasentro ng bundok kung saan ang may pinakamalakas na kidlat. Nang dumating naman ang ating bida sa tuktok ng bundok ay nagpakita naman agad ang papabulusok na sa ating bida na malaking kidlat habang ang ating bida ay nakatayo lang dito.